Now let's go to the words of the Lord. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, verse 6 to 7. Pero bago tayo mga kapatid, gusto ko munang pasalamatan ang ating po mga writers and ang ating admin. Palakpakan natin sila mga kapatid. Amen. For job well done. Every Sunday, we encourage you to share the post. Basahin nyo rin po yung tinatawag dyan ng post preaching, or I don't know, correct me if I'm wrong. Yan po yung mga natin mga kapatid. No? Every after service, sinishare namin sa GC mga kapatid. Libre lang po ang mag-share. Then share nyo rin po sa inyong mga social media account to reach someone and encourage someone. Dahil po sa inyong pag-share, mayroon pong taong ma-encourage, malpalakas at maligtas sa salita ng ating Panginoon. And thank you also sa ating media, praise team and musicians. Palakpakan natin sila mga kapatid. Now, this theme, month of June is gratitude mga kapatid. Sabi ng ating pong dictionary, gratitude, the quality or feeling of being grateful or thankful. A feeling of thankfulness or appreciation, or a gift or for gifts or favors. Thanks, or other mga kapatid, synonyms. Now, other mga kapatid do, gratitude is a feeling of thankfulness and joy we feel in response to something we have received. Whether the gift is tangible or such as a book, or intangible such as a smile of encouragement from a loved one, or a breathtaking view of landscape. Have you ever go to places mga kapatid na namangha ka sa kagandahan? Na kahit wala kang planong magpasalamat dahil nung namangha ka, wow, salamat Panginoon, napakaganda ng lugar. Para makita mo yung mga kabundukan, karagatan, mga kapatid, yung nag-travel kayo, magugulat ka, meron palang ganitong tanawin, kagandang tanawin. You are thankful, mga kapatid. Amen. Hallelujah. In spite sa nararamdaman mo, naranasan mo, yung naranasan nyo ng pagod na pagod ka na, or sa mga nag-hiking, umakyat ng bundok, pero pag nakarating ka sa tuktok, makita mo yung tanawin, wow. Parang napawi lahat ng pagod mo, mga kapatid. Amen. So same thing, mga kapatid, with gratitude, it is it's more than a word of thank you. You are grateful, mga kapatid. Amen. Maraming bagay na dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Una, ang kaligtasan na binigay niya sa atin, mga kapatid. Yan pa lang, wala na makatalo dyan eh. Yung kaligtasan na pinagkalob sa iyo ng Diyos, yan pa lang, malaking dahilan na yan para pasalamatan mo siya, mga kapatid. Kaya kung ikaw ngayon malungkot, tingin mo wala kang pera, tandaan mo, sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo, mas mahigit pa dyan ang kaligtasan. Kung yung itsura mo, mga kapatid, pinoproblema mo, yung mga, yung mga bayarin, mga kapatid, tandaan mo yung kaligtasan na meron ko ngayon, man, yan po ay mas mahigit pa dyan, mga kapatid. Now, let's go, mga kapatid, sa isa sa mga saying. Sabi nga dito, gratitude, everybody say gratitude, is the best attitude. Sabihin natin, gratitude is the best attitude. Amen. So, na ngayon mga kapatid, sa Tagalog ng gratitude, pasasalamat, no? Now, let's go to the living word of God. Basahin ko muna sa wika ng Tagalog. Filipos or Philippians, Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Lahat magsabing panalangin. May pasasalamat. So, hindi lang pala panalangin lang, mga kapatid. Karamihan, nasanay tayo, mga kapatid, sa ugali natin, nananalangin tayo, pero hindi natin siya pinapasalamatan. Ang sabi dito sa Bible, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang nagtatapos, panalangin may pasasalamat. Versikulo 7, at ang kapayapaan. Anong pagkatapos mo manalangin na may pasasalamat? Ang kasunod na sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo.
Now, basahin ko po sa wika ng English, mga kapatid. If you have your Bible, mga kapatid. Now, let's read Philippians chapter number 4, verse chapter 4, verse 6. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, I will read NIV kasi mas na mabilis maintindihan, mga kapatid. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything. Ang sabi ng salita ng Diyos, do not be anxious sa lahat ng bagay, mga kapatid. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Everybody say thanksgiving. Present your request to God. 7, and the peace of God which transcends all understanding. Transcends all understanding. Wow. Yung mga bagay na hindi kayang unawain ng sarili nating pag-iisip at kahit ibang tao, hindi yan kayang unawain, mga kapatid. But there is a peace that comes from God, that which transcends all understanding, will guard your hearts. Ang ganda ng sinabi ng NIV, it will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. With the help of the Holy Ghost this morning, I want to preach on the simple subject, a reason to be thankful. Sabihin mo sa katabi mo, a reason to be thankful. God bless you, you may be seated, mga kapatid. Now, in Philippians chapter 4, it is a clear and very precise or wala nang paligoy-ligoy pa, mga kapatid, na ang ating pong mga kalagayan or ating pong hinaharap, mga kapatid, ang sabi ng Bible, huwag mo nang isipin o pag-alalahanan pa, mga kapatid. In other words, mga kapatid, hallelujah, dapat nating ma-realize na minsan meron tayong pong pagkukulang. Hindi po ang Diyos kailanman nagkulang sa atin, mga kapatid, but many of us, we have this lack of understanding at marami sa atin hindi po naniniglect natin yung mga bagay na simple lang, pero ito po'y makapangyarihan. Yung mga bagay na maliliit lang, pero ito po'y makapangyarihan na higit pa, mga kapatid, sa akala mo. Na akala mo, itong mga bagay na ito, mga kapatid, yes, faith is important. Hallelujah. Every time that we come to God, hallelujah, faith will give us, mga kapatid, hope for the things that we've never seen, mga kapatid. Hallelujah. But I tell you, meron ding isang bagay na kailangan mong gawin bukod sa pananampalataya. Yan yung sinabi ng Bible ay magpasalamat ka sa ating Panginoon. Akala natin, mga kapatid, ito'y maliit lang na bagay. It is a simple word. Hallelujah. Napakadali lang sabihin. Pero marami pong karamihan dito, hindi po ito nasasabi, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. The Bible says, hallelujah, isa sa mga bagay na dapat nating gawin pag tayo po'y lalapit sa ating Panginoon or tayo po, hallelujah, ay manalangin, ay dapat tayo magpasalamat. Everybody say, pasasalamat. Una, pag-usaping pasasalamat sa panalangin, mga kapatid. Philippians 4, verse 6 to 7. Sinabi dito, do not be anxious. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Anumang bagay na nasa isip mo, anumang bagay na kinalalagay mo sa iyong puso, mga kapatid, na palaging umiikot every time na meron kang gagawin at hindi mawala-wala sa iyo, nagpapastress sa iyo, humihila sa iyo pababa, at nagpapabagal sa iyong pananampalataya. Ang sabi ng Bible, sa halip na isipin mo, sa halip na lagi mo nga ilagay sa iyong puso, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Minsan tayo, mga kapatid, puro tayo hingi sa ating Panginoon. Puro tayo bigay ng panalangin sa Panginoon at hingi sa Kanya, pero nakalimutan natin minsan magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Now, this sermon maybe is a simple and maraming beses natin napakinggan, mga kapatid. Pero maraming beses na rin natin itong nakaligtaan na tayo nananalangin pero hindi tayo natututong magpasalamat sa ating Panginoon. Every time that we've come to God, we know that God will answer our prayer. But we forgot sometimes to thank God for advance answering our prayer, mga kapatid. Sinong lahat may anxiety, mga kapatid? Lahat ng minaalala. Lahat ng may mga bayarin, magtaas ang kamay.
Sino dito may mga bagay na iniisip, mga kapatid? Sino dito yung mga may malaking utang? Nag-amen kayo, parang doon tayo nag-agree lahat, mga kapatid. Sino dito, mga kapatid? Lahat tayo, I think 99.9%, all of us, we have this worry, mga kapatid. But the Bible says, God has a solution. Lahat magsabing solution. In everything or in every situations, mga kapatid, there is a solution. Ang sabi ng Bible, prayer and petition. As the Apostle Peter wrote in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety, in other translations, or cast all your cares on Him because He cares for you. Everybody say cares. Akala natin, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin araw-araw, hindi napapansin ng ating Panginoon. In fact, ikaw lang naman yung hindi namamansin sa Panginoon eh. Ang Panginoon, ikaw, lagi kang iniisip, mga kapatid eh. Pero ikaw, wala kang pakialam sa Panginoon. Ang Panginoon may pakialam sa iyo, mga kapatid. Kaya alam ng Diyos kung gaano ka naka-worry. Alam ng Diyos kung gaano ka naka-stress, mga kapatid. Kaya ka lang naman nahihirapan at nananatili sa iyo ang stress. At hindi ka, mga kapatid ko, amen, na lumalago. Dahil tayo lang din po may pagkukulang, mga kapatid. Minsan tayo nananalangin pero hindi natin lubos iniisip na sa panalangin nandoon si Kristo. At kapag nandoon si Kristo sa iyong panalangin, lagi mong itatak sa puso mo na kapag ikaw ay manalangin, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Kahit ilang taon pa, buwan ang lumipas, kahit man ikaw wala kang pakialam, pero alam ng Diyos, mga kapatid, every time that you've come to the altar of prayer, God is there, not only to answer your prayer, but to hug you, to love you, to give you hope. Kaya dapat wag nating kaligtaan, mga kapatid, that in prayer, we must also be thankful, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, marami dito, mga kapatid ko, na bumabagsak, mga kapatid. Hindi nga natin nakalimutan magbigay ng panalangin sa Panginoon, pero nakalimutan natin siyang pasalamatan sa panalangin natin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Yung opportunity pa lang na makapag-pray ka eh. Pasalamat na yun eh. Yung opportunity pa lang na meron kang time na binigyan ka ng privilege na mag-pray sa ating Panginoon. Hindi lahat yan nagagawa yan, mga kapatid. Ang sabi dito ni Andilim, ang sabi ni Maya Angelo, sabi niya, let gratitude be the pillow upon which you kneel to say your nightly prayer. And let faith be the bridge you build to overcome evil and welcome good. Every time we pray, mga kapatid, your anxiety, your worry, nandun lahat. Alam ng Panginoon yan, mga kapatid. But every time you pray, every time you kneel down, mga kapatid, hallelujah, you are not just overcoming the evil, but you are doing, mga kapatid, not just what we call this, overcoming evil, but you are welcoming good, mga kapatid. Meaning to say, if prayer will give you power, prayer will help you to realize things that only, it takes some years or months sa ibang tao, mga kapatid, but sometimes in prayer, God will help you to realize or to see and understand some things and situations in your life. Nasabi ng Bible, may mga bagay na hindi kayang unawain ng mga tao, pero dahil sa iyo pong panalangin, mga kapatid, na may pasasalamat, meron pong ibibigay na kapayapaan ng ating dakilang Panginoon. Yung kapayapaan na kung saan hindi mo makikita at makuha sa iba pong mga bagay, only God can do it and only God can give you it, mga kapatid. Pangalawa, thankfulness for our food to eat before eating, mga kapatid. Dahil maraming mga tao ngayon, sa panahon ngayon, mabilis nang kumain pero mabagal nang manalangin, mga kapatid. Minsan, nakakalimutan na nating magpasalamat sa ating Panginoon. Nakailang subo na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Araw-araw naman namin ginagawa yan, Pastor. Yun na nga eh, araw-araw nga natin ginagawa eh. Everybody say, praise the Lord. Matthew 14:19. Sabi ng Bible, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves.
hinati ng ating Panginoon tinapay. Then He gave them to the disciples, and disciples give them to the people. Before Jesus miraculously multiplied those few loaves and fish to feed thousands of people, ang sabi dito sa Matthew, mga kapatid, Jesus looked up to heaven and give thanks. Dito medyo nagigets yun na, mga kapatid. Jesus looked up to heaven and give thanks. Ito po'y patungkol, mga kapatid ko, hindi lang dahil po basta-basta lang na alam naman ng Panginoon. No, but Jesus do this, mga kapatid, at ipakita na kanyang followers na dapat ikaw sa lahat ng bagay na meron ka, higit sa lahat sa pagkain, mga kapatid. Alam niyo kung anong susi, bakit dumami yung tinapay at yung isda? Alam niyo kung saan paraan siya dumami? Dahil nag-pray ang Panginoon, pagkatapos pinasalamatan na ating Panginoon. Alam niyo yung mga taong hindi mapapasalamatin sa pagkain? Di talaga madagdagan yung mga ulam niyo at pagkain, mga kapatid. Amen? Di talaga dadami yan ba? Meron ikaw pambili, pero mabilis maubos, mga kapatid. Pero pag ikaw ay merong pasalamatin sa ating Panginoon, mga kapatid, naku, minsan magtataka ka, saan ba galing itong pagkain na to? Maya-maya may magpo-provide, maya-maya merong mga pagkain. Ikaw na magproblema, bakit yung lamesa to, ang daming pagkain? Di ba, mga kapatid, minsan maisip mo, bakit itong lamesa to maraming... Minsan magreklamo, ikaw na magreklamo, mga kapatid. Amen. Na-try nyo naman magreklamo dahil maraming pagkain, mga kapatid? Hindi naman reklamo na, parang tatanong ka, ba't ang daming pagkain? Parang sobra-sobra naman itong pagkain na to. Kaya minsan, ang gagawin mo, mga kapatid, ipamimigay mo. Kaya pag may pagkain kayo sa lamesa, ipamigay nyo naman, mga kapatid. Amen? O kaya magyaya kayo ng mga kumakain. Hallelujah. O na malalakas kumain yan. Nandito lang kami. Yayaan nyo kami, mga kapatid. Kaysa naman sa mapanis, pamigay nyo na lang, mga kapatid. Now, the last, Jesus fed the thousands of people, mga kapatid, because Jesus practiced this, mga kapatid, amen, and His followers, before nila pinabigay sa mga tao, pinag-pray muna nila ang pagkain, pagkatapos pinasalamatan nila ang ating Panginoon. Thanking in advance for answered prayer. Everybody say, praise the Lord. Yung lahat ng panalangin mo, mga kapatid, kahit mawala pa sa mga kamay mo, pasalamatan mo na. Naggawa niyo na ba yan, mga kapatid? Lord, wala pa man akong ganito na pang trabaho na ganyan, pero salamat, Panginoon, sinagot mo na aking panalangin. Meron ba kayong ganung prayer, mga kapatid? Same thing with Jesus. Ang sabi ng book na binasa natin, Bible, mga kapatid, kapag manalangin ka na may pasasalamat, ganun ka kapangyarihan kapag manalangin ka, kapag may pasasalamat. Not only that prayers with thanksgiving will produce miracles, but it will give you direction and realization, mga kapatid, na kung saan kapag sa tuwing ikaw ay tatawag sa Diyos na mga Diyos at hari na mga hari na makapangyarihan at hindi lang makuha mo yung attention niya, bagkus kinukuha mo na, Lord, salamat in advance, Panginoon. I give you another example, mga kapatid. Mary, nung nagkaroon ng kasal, the first miracles that Jesus performed, what is that? Wine. Jesus turned water into wine. Ang sabi ni Mary, dahil alam ni Mary, si Jesus to eh. Diba? So alam ni Mary, may knowledge siya na kaya itong mag-perform ng miracles. Ang ginawa ni Mary, mga kapatid, dahil may kasalan, wala nang vino. Ano yan? Wala nang bino. Ang kasal pa naman noon, Badirico, 1 week celebration. Sino ba namang hindi maubusan noon? 1 linggo ba naman? Ilang lechon yun pagka sa atin. Ibig sabihin, Sister Juby, magkano ginastos yung kasal? Let's say 100,000. Paano 5 days? Akala nyo magastos kasal ngayon? Hindi, mas magastos noon. Yung customary nila yun, ha? Iba kasi customary natin. Sa kanila, nung naubusan yung alak, na problema sila ngayon. You know what Mary did, mga kapatid? Ang sabi niya kay Jesus, Jesus, wala na tayong alak. Ang ginawa ni Jesus, mga kapatid, hindi, teka lang, hindi pa oras ko. Sabi niya, check niyo yung Bible, mga kapatid, hindi pa oras.
Ang point ni Jesus, kumbaga parang hindi pa niya time para mag-perform ng miracles, but it is because of the faith of Mary, mga kapatid, pushes him to perform miracles. Ang sabi ni Jesus, sige, dahil andito na yan, kuha kayo ng mga jars na lagayan ng mga alak. Tingnan nyo ha, ito na, tingnan nyo ha. Wala pang alak, nag-provide na sila ng lalagyan. Tayo, baliktad. Wala pang answered prayer, nagreklamo na tayo. Hindi na nga tayo marunong magpasalamat, nagreklamo ka pa. Hindi na nga tayo natutong magpasalamat sa Kanya, nauuna pa madalas yung reklamo natin, mga kapatid. Tapos, ikaw pa tong nagmamadali. Ikaw nga tong 1 minute lang mag-pray, tapos ikaw pang apurado. Abay, kagaling, di ba? Ang tindi. Di ba, parang, ikaw na nga yung Panginoon, tapos, minsan mo na lang marinig mag-pray. Uy, nag-pray siya, excited ka, Panginoon. Jesus name pray, thank you, Lord, amen. 1 minute lang. Tapos yung kapalit na prayer request mo nilistahan, binigay ng Panginoon. Para kang pinamalingke ng pure gold na ang dami mong bilihin, umabot 100 na listahan, tapos yung pera mo, 20 pesos lang. Sabihin ng Panginoon, ang dami mong hiningi sa akin, tapos wala kang oras, hindi ka nga makapagbigay ng panahon sa akin. Di ba, nauso sa atin na wala namang masama sa prayer request, pero ang masaklap, mga kapatid, puro lang tayo prayer request. Amen? Hindi na tayo nakakarating sa simbahan, puro lang tayo prayer request, mga kapatid. Hallelujah. Tapos sasabihin natin, mahal ako ng Panginoon. Sigurado ka ba talaga, mahal ka ng Panginoon? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi kapag hindi ka matutong manalangin, tumawag sa Kanya, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya nga ang sabi ko every midweek, mga kapatid, kapag ang Kristiyano hindi matutong manalangin, hindi mapalangit. Ay nako. Ay nako. Mas masakit pa nga pag pinakinggan mo yung Bible, pag binasa mo yung Bible, mga kapatid. In the last days, mas masaklap yun, mga kapatid. Bakit? Kasi yung mga tao sa huling araw, hindi na nga matutong manalangin, panay reklamo pa, mga kapatid. Take note, Jesus, wala pang alak, pero nag-ready ng lalagyan. Amen? Tayo, pagsimba na nga lang, pagpunta, mga kapatid, hallelujah, nagdadalawang isip pa tayo, magsimba ba ako? Hindi. Tapos mag-expect ka ng answered prayer sa Panginoon. Lord, you love me, I have faith. Yung post mo pa sa FB, God is the God of wonders. He performs miracles. Wow, ganda ng post. Wow, 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 wow. Ang galing. Tapos pagdating pa ng simbahan, mga kapatid, napilitan ka lang magsimba, napilitan ka lang mag-pray, napilitan ka lang magbigay, napilitan ka lang mag-worship, napilitan. Alam niyo yung mga anak na puro napilitan pag inutusan? Kutos yung inaabot, mga kapatid. Di ba ayaw na ayaw mo magulang kapag kayong anak, lalo na pag nagdabog? Ay naku, sarap. Ang sarap ahita ng patilya, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga bata nga, hindi pa nakatry ng ganun eh. Nasabi sa iyo, itry nyo yun sa anak nyo, di ba? Alam nyo yung mga, nakakainis yun, di ba, mga kapatid? Pambira. Tatawag ka pa lang, anak, na naman si mama. Wala pa nga sinasabi. Everybody say, praise the Lord. Yan yung reality ngayon, mga kapatid. Because all of us, we forgot these little and simple things to say thank you. Everybody say praise the Lord. Jesus performed miracles. He turned the water to wine. Why? Not only si Mary may pananampalataya sa Kanya, but Mary put confidence to Jesus. Kaya mo yan, Panginoon. In fact, sabi pa nga ng Bible, di ba, sa binasa natin, mga kapatid, malinaw to, sabi na sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sabi dito ibig sabihin, lahat ng inyong kailangan, sa pamamagitan ng panalangin, hindi Facebook. Panalangin, hindi doon sa bar, mga kapatid, sa ibang lugar, hindi sa rides. Masasagot ang pangangailangan mo, hindi sa doon sa pagkain, sa
sa mga ano pang bagay na yan, mga kapatid, sa mga mundong bagay. Pero sabi ng Bible, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya maintindihan mo bakit si Jesus, bago niya hinati niya yung tinapay, bago niya pinamigay sa tao, siya'y nanalangin at nagpasalamat. If you want, God will provide and multiply the provision at lahat ng kailangan mo matuto munang manalangin at magpasalamat. Hindi ka lang titigil sa panalangin, mga kapatid. Kailangan mo rin magpasalamat, Panginoon. Hindi ko pa nakikita na gumaling ako, but I thank you, God, for healing. Panginoon, wala pa kaming bahay, pero ngayon pa lang, nakikita ko na one of these days, magkakaroon kami ng bahay. Panginoon, wala pa man kaming sasakyan, pero nakikita ko na sa unahan na magkakaroon kami. One of these days, magmamaneho kami. One of these days, meron din kami church building. One of these days, that's faith, mga kapatid. You are thanking God in advance, even though you can see it. Wala pa sa mga kamay mo, but you know it already that God will perform miracles. Once you say thank you, you're not just only saying to God, Lord, I have confidence and faith to you. Ibig sabihin lang noon, Panginoon, salamat, binigay mo na sa akin. Umaga, wala nang parang binigyan, hindi mo na binigyan ng option ng Panginoon na ibigay ko ba to? Hindi, kailangan mo talagang ibigay ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa prayer, mga kapatid, sa hospital, Panginoon, after I prayed, I cry, mga kapatid, Panginoon, I thank you for the victory and testimony. Amen. Sa pasalamatan mo na ang Panginoon, mga kapatid. Meron man ikaw ngayon kalagayan, hallelujah, kahirapan. Meron ka man ngayon kalagayan, mga kapatid, karamdaman. Meron ka man ngayon, mga kapatid, na mga kalagayan na imposible tila baga sa tao, sa ating mga kaisipan, mga kapatid, at puso. Mahirap, mga kapatid. Pero tandaan natin, hallelujah, darating ang araw, pasalamatan mo rin ang ating Panginoon. Kaya nga, there's a power in hallelujah sa mga patutuo natin, mga kapatid, dahil yan po magbibigay ng kalakasan at patunay na ang Diyos po ay buhay at mabuti, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, where you arise in the morning, give thanks for the food and for the joy of living. If you see no reason for giving thanks. Anong sabi dito? Alam niyo kung may kasalanan, ikaw yun. Kung wala kang makikitang pasasalamatan, alam mo kung may problema, ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. So wala naman. Alam niyo, pagka ang tao talaga na umpisahan ng bad trip, parang lahat na nakikita niya, makakainis na, mga kapatid. Kaya yung asawa ko, mahal na mahal ako niyan, mga kapatid. Alam niyo ba ako ang paborito niya? Nasaan ba si Sir May? Wala dito, no? Yan. Huwag kayong maingay, ha? Kasi minsan, mga kapatid, malalaman mo pag paborito ka ng asawa mo, lahat ng mga sama ng loob ng ano niya, ilalabas niya yan. Dalawa lang mangyayari niyan. Sobrang masaya at sobrang galit. Yan. Napapansin niyo mga asawang lalaki? Pagka sobrang saya niya, galing sa labas, sasabihin niya sa iyo, kahit wala ka doon. Sasabihin niya ng asawa mo, alam mo ba, grabe, nakita namin doon. Alam mo yung kahit wala kang pakialam, grabe yung sale doon, daddy. Alam mura nung na ganito, ganyan. Tapos ibebenta niya yan. Tapos, kapag ka-bad trip naman doon, may problema, mga kapatid, damay-damay na yan. Pagdating mo sa bahay, ikaw nagsasandok, lahat na, pati daspan, pati lahat na, ikaw lahat pagbubuntungan, mga kapatid. Oh, meron nag-agree. Sino yung nag-agree? Ano ba naman yung daspan na yan dyan? Ba't parang harang yan? Sabihin mo naman, anong kinalaman ng daspan dito? Yung problema lang isa, mga kapatid, hallelujah, ikaw lahat tatawagin. Yung pati pagsaing, yung anak niya inutusan, pero ikaw na naman mapupuntahan, mga kapatid. Ibig sabihin lang, nung paborito ka ng asawa mo, Padre Gabriel, hindi pa talaga convinced. Kasi lahat ng mga bagay na negatibo o masaya, sa'yo niya binibigay, mga kapatid. Diba? Papansin niyo ba, Direko, kapag masaya asawa mo,
Kaya hindi ibig sabihin yan, hallelujah, emotionally, hindi mo ibig sabihin yan, hindi ka na mahal ang asawa mo, yun pala. Kaya nga mahalaga pag-aralan nyo rin eh. Pag bungangera, magbunga nga asawa mo, sa'yo sinasabi, kahit wala ka namang kinalaman, maririnig ko, ibig sabihin nun, mahal ka ng asawa mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng asawa mo. Isipin mo na lang, wag mo na lang anuhin mga kapatid. Kasi pagka nilagay mo na alam niyo bakit? Ang tanong ba, may nagbago ba? May titigil ba mga kapatid? Di ba ganun pa rin naman? So ikaw na lang yung magbago. Every time na magyaw-yaw siya, wow, mahal na mahal ako niya. Every time na mag-ano siya mga kapatid, love na love talaga niya ako. Normal lang yan mga kapatid. Kasi minsan, di ba, tayo din naman nagyayaw-yaw mga kapatid, amen? Hallelujah. Paminsan-minsan nga lang. Huwag naman madalas mga kapatid. Kaya nga yung mga asawa natin, di ba minsan pagka sila emotionally up, emotionally down, ikaw yung talagang paglalabasan nila ng... Minsan ganun tayo sa Panginoon eh. Emotionally up, emotionally down. Doon tayo lagi takbo sa ating Panginoon. Minsan wala nang mga kapatid, wala nang kanta-kanta. Pag may problema, wala nang YouTube, wala nang Spotify. Iyak agad diretso sa Panginoon, nagulol. Pero ngayon, ang nagpapaiyak na lang sa mga young people, yung love life nila. Di ba? Ang problema pa sa mga youth ngayon, kapag hiniwala yan, nagka-problema sa love life, si Lord agad ang unang isipin bitawan. Pansin niyo, iba ang iyak ng nanay sa mga youth. Ibang-iba talagang iyak ng nanay, mga kapatid. Alam niyo, kaya makikita mo dyan yung difference, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tandaan natin, lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid, yung panalangin mo, punta mo sa ating Panginoon, ginawa natin minsang tulpo ang Panginoon eh. Di ba? Aminin nyo na. Minsan nga, pinag-pray nyo pa yung kaaway nyo, sana magkasakit, Panginoon, mabundol, maputulan, alisan ng kuko, o diba, tumawa kayo kasi totoo mga kapatid. Pinag-pray nyo na minsan, sana yung kaaway ko, Panginoon, gaba na, mirisi. O kaya, meron ba nag-pray dito, Panginoon, kunin mo na siya. O diba, meron din ngayon mga kapatid, pumalakpag siya. Ganyan ang ginagawa natin sa ating Panginoon, ginawa nating tulpo. Imbes na ang panalangin natin sa ating Panginoon ay magiging healthy mga kapatid, pasalamatan natin siya, puro na lahat ng hinanakit, na lahat na sinabi na natin sa ating Panginoon. Pero ito maganda, naintindihan ka ng Panginoon. Naintindihan ka pa rin niya. Kahit pa ay wala na mga kapatid, naintindihan ka pa rin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, malapit ang Diyos sa mga taong durug ang puso. Okay? May kaibahan doon. Hindi yung durug yung ugali, ha? Kasi kahit anong gawin mo mga kapatid ko, ang Panginoon malapit sa durug ng puso. Kasi pag durug ka ng puso, ibig sabihin nun, you are surrendering totally na mga kapatid. Umaga, wala ka ng option kundi magpakumbaba. The way up is to go down. Pero kapag ugali mo mga kapatid ko, dispalinghago, kahit Panginoon, walang magagawa sa iyo talaga ba? Amen? Sabi sa iyo mga kapatid, tingnan nyo na lang si Lucifer. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo si Lucifer. Yan. Si Lucifer, nasaan? Nasa langit na mga kapatid, di ba? Before pa siya na-fall. Pero dahil sa ugali niya, ano nangyari? Bumagsak. Kahit pa ikaw nasa langit na kasama mo ng Panginoon, mga kapatid, delikado pagka yung pride mo, yung ugali mo talaga, mga kapatid, sabihin mo pride. Yung ugali mo talaga, hindi mo mag-give up yan sa Panginoon. Sabi ko sa iyo, kailangan mo ng araw-araw na panalangin, Lord, change my heart, my mind, Panginoon, para mabago natin ito. Dahil minsan nakalimutan natin, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, marami ka dapat pasasalamatan sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pasalamatan mo yung asawa mo pagising, Panginoon, salamat sa asawa ko. Salamat sa pagkain, Panginoon. Marami kang pasalamatan, mga kapatid. Paano yung pastor, pasalamatan yung asawa ko na pastor, na hindi naman maganda o gwapo? May teknik dyan. Gang,
ang ganda ng pagkapangit mo. Ganoon na lang para hindi ka pa rin madisgrasya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sabihin mo yan, mga kapatid ko, kung wala ka talaga, kung para sa iyo, hindi talaga siya mga kapatid. Kaya alam ni Mrs. yan, mga kapatid. Sabi niya sa akin, ewan ko ba ba't ikaw ang sinagot ko? Hallelujah. Dami-daming manliligaw sa akin ng mga gwapo. Totoo rin eh. Di ba kadalasan yung mga pangit talagang nasasagot, no? Hindi ko rin alam, mga kapatid. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Hindi ibig sabihin pangit yung mga asawa nyo. Lahat ng, parang convinced. Ito naman si Sir Joby, kung makatawa naman, parang din. Di ba, mga kapatid? Parang meron talagang, tanungin ka, bakit ikaw, meron may babae, di ba? Anong pipiliin mo? Gwapo na mayaman? Mayaman. Anong pipiliin mo? Talent or gwapo? Gwapo o mayaman? Mayaman. Mayaman pa rin. Anong pipiliin mo? Sasakyan na may bahay na gwapo o gwapo na athlete na mayaman? Mayaman pa rin, mga kapatid. Eh yung asawa niya, hindi na nga mayaman, hindi pa athlete, hindi pa gwapo. Sabi nung lalaki, bakit ako ang sinagot mo? Yun na nga eh. It does not mean, mga kapatid, nakadepende yung pag-ibig doon. Hindi porket maraming mga ari-arian, mga kagwapuhan, nakadepende yung pagmamahal doon. Wala yan doon, mga kapatid. Amen? Kaya sa lahat ng mga pangit at hindi mayaman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabihin mo, Buddy Jem, darating din ang araw, makakalakad ako. Uy, pag nag-rapture, makakalakad ka. Naku, tandaan nyo, mauna yan si Jem doon mag-slam dunk doon sa langit. Pakitaan tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga tayong lahat, mga kapatid, huwag natin ibase lang sa mga material na bagay ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil maraming Kristiyano naglilingkod sa ating Panginoon, nagpapasalamat lang kapag mayroong mga material na bagay, mayroong mga answered prayer, mayroong mga kapatid kong mga bagong damit, excited ka magpasalamat, magpuri sa Panginoon kasi bago yung sapatos mo. Pero kapag wala ng bago, mga kapatid, di na tayo natututong magsabing, thank you, Lord. Pagkagising mo, pag walang bagong shoes, wala na, puro na reklamo, mga kapatid. Tandaan natin, hindi lang sa mga mabubuting bagay o araw na dapat natin siyang pasalamatan, dapat din sa mga bagay na hindi okay, mga kapatid, atin siyang pasalamatan at luwalhatiin. Everybody say, praise the Lord. Thankfulness to the Lord for healing. Kahit wala pa, mga kapatid, hindi pa gumagaling sa panalangin mo. Ang sabi ng Bible in Luke chapter 17, verse 15 to 18, one of them, when he saw he was healed, came back and praising God in a loud voice. Yung isa lang sa out of 10, mga kapatid, isa lang ang bumalik sa ating Panginoon at nagpasalamat. Yung 10 pinagaling, isa lang bumalik. Pero merong malaking kaibahan, mga kapatid. And when Jesus performed miracles to them, lahat sila gumaling. Parang katulad sa atin. Lahat tayo pinatawad at merong kaligtasan pinagkalob sa atin ng Diyos. Pero it's up to us. Kaya nga big deal ang ating ugali, mga kapatid. Dahil itong isa na bumalik sa ating Panginoon, nagpasalamat kay Lord, hindi lang siya gumaling. Alam nyo na nangyari, mga kapatid? Naligtas pa siya. Kasi marami sa atin, mga kapatid, hallelujah, tumigil na, mga kapatid, kung magpasalamat sa ating Panginoon. Akala natin, ligtas na tayo araw-araw, wala na tayong gagawin, mga kapatid. Punta lang tayo ng church, after that, kakain tayo tanghalian, pagkatapos wala na, mga kapatid. No. After that, we must include every time we pray to God, thank you, Panginoon, sa anumang bagay. Ngayon mo, meron mang ikaw kahirapan o karamdaman o problema, meron pa man, mga kapatid, but in spite of that, we must learn and we must have this understanding. Thank God for advance for healing. Thank God for answering our prayers in advance, Panginoon. Wala pa sa iyong mga kamay, hindi mo pa man nakikita, pero pinapasalamatan mo na ang Diyos. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, where the other 9? Wala nang bumalik. 10 ang pinagaling, mga kapatid. At maraming beses, hallelujah, na makapansin mo, mga kapatid, hallelujah, kaya pinrich ko ito na nakaraan. 14, but only one of the 10 returned to thank Jesus for healing. Verse 15, the interesting, this verse 17, mga kapatid,
ito'y nabanggit na si Jesus nag-expect. Lahat magsabing nag-expect na pasalamatan siya. Alam niyo ba sa 10 na yun, mga kapatid, hindi naman niya tatanungin yun kung hindi nag-expect si Jesus eh. Amen? Hindi niya tatanungin ang mga 10 katao na yun kung hindi siya nag-expect na pasalamatan sila. Kaya nga tinanong Jesus, nasaan ba ang 9? Ba't ikaw na lang mag-isa? Biruin niyo, mga kapatid, binigyan na kayo ng kagalingan ng Panginoon, pero nakalimutan pa rin natin siyang pasalamatan, mga kapatid. Biruin mo, for how many years that you suffered, mga kapatid, months, di mo makikita halos pamilya mo dahil meron kang leprosy, mga kapatid. But when Jesus arrived, pinagaling ka ni Jesus, pero ang ginawa nila kay Jesus, nakalimutan nila magpasalamat sa ating Panginoon. You see, mga kapatid? That's the reason why sometimes Jesus, hindi niya sabay-sabay binibigay ng answered prayer lahat sa iyo. Hindi niya lahat sinasabay-sabay yun, mga kapatid. Bakit? Dahil unang pagpapala pa lang, nakalimutan mo na siya eh. Pangalawang pagpapala pa lang, how much more pag binuhos na ng Diyos sa iyo lahat-lahat. Baka wala ka na sa iglesia, mga kapatid. Una, excited ka. Nung una, bagong shoes pa lang, excited ka, mga kapatid ko. Hallelujah, pasalamatan ating Panginoon. Pero ngayon, halos araw-araw bago na sa damit mo, sapatos mo, hindi ka na nagpapasalamat sa Panginoon. Una, nung wala ka pang makain, mga kapatid, sino nakaranas dito magutom, mga kapatid? Naku, grabe yan, nakaranas ko yan, mga kapatid. Halos pasalamatan mo talaga yung mga tao na nagbigay sa iyo na alam niyo yun, mga kapatid. Pero tayo, araw-araw na tayo may pagkain, hindi na tayo natutong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya importante na tayo po, mga kapatid ko, bumalik sa ating Panginoon at magpasalamat, mga kapatid. Every time that we have this opportunity na meron tayo sa ating mga kamay na mga blessings, lagi nating tandaan, hindi ito dahil lang sa iyo, dahil ito sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng damit na meron ka, mga kapatid, makikita mo nung una, 1, 2 lang ang sinusuot mo, pabalik-balik pa. Pati yung panloob mo, mga kapatid, 1 lang. Araw-araw lahat, makikita mo, pero pag binalikan mo lang yung damitan mo, ang dami na ngayon. Pero ngayon, dati natututo ka magpasalamat. Ngayon, nung dumami na, natututo ka na magreklamo. Baliktad na ngayon, mga kapatid. Amen? When you are grateful, fear disappears and abundance appears, mga kapatid. Pag inuna mo malagi maging pasalamatin sa ating Panginoon, uunahin kang tulungan din ng ating Panginoon, mga kapatid. Thankfulness in advance for answered prayer. Kaya ito'y sinabi natin, John 11, verse 41 to 43, 44. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. 43, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! And the Bible says, the dead man came out. Lazarus had been in the grave for 4 days. In verse 39, 4 na araw na, mabaho na, mga kapatid ko, halos wala ng laman, patay na, 4 na araw ng patay. But when Jesus came to Lazarus, mga kapatid, try to imagine that. Nasa lugar na, kasi before, yung kabaong ngayon, iba yung customary natin. Sa kanila, may mga stones, mga kapatid, na pintuan. At doon sa loob na yun, nandoon yung mga nakalibing, mga kapatid. At nung unang panahon, ang mga namatay ay binabalot ng tela. Sa atin ngayon, barong. Hindi naman katulad nito, pero barong. Sa kanila, babalutin ka ng tela, mga kapatid. Try to imagine, 4 days, Lazarus was already dead, mga kapatid. But when Jesus arrived, alam niyo, sinabi ni Jesus, i-check niyo sa Bible niyo, mga kapatid, in John chapter 11, 41, so they took away the stones. Sabi ni Jesus, alisin niyo yung bato. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you heard me. You see the difference, mga kapatid, when every time you prayed, hindi yung worry and anxiety and depression o problema ang nakikita ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya sa Bible, isantabi mo at alisin mo yan lahat. Do not be anxious or for anything or for everything. Hallelujah.
Every time you've come to prayer, same team practice na ginagawa ni Jesus. Ang sabi niya, instead na siya'y nag-alala at nagwo-worry sa kanyang kaibigan na matalik na namatay na, instead na unahin niya, mga kapatid ko, ang kanyang kalungkutan, pero mas inuna ng Panginoon at tinawag niya ang Diyos. Ang sabi niya, Ama sa itaas, salamat at dininig mo ang aking panalangin. Wala pang milagro, wala pa siyang nakikita at imposible sa mata ng tao, pero pinakita ng ating Panginoon Jesus, pinasalamatan niya na ang ating Panginoon. Ang sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Ang sabi ng Bible, when he had said this, Jesus called in a loud voice. You see this, mga kapatid? After niyang pasalamatan at tumawag at manalangin sa Panginoon, and after niyang kinlaim ang answered prayer, advanced answered prayer sa Panginoon, ang sabi ni Jesus, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man, and the Bible says, the dead man came out. Woo. You see, mga kapatid, I don't know paano ito nangyari, mga kapatid, but one thing is for sure. Number one, there's power in the name of Jesus. And there's healing and miracle, mga kapatid, to that name. But this situation, mga kapatid, is very impossible to the eyes of men. But Jesus, pinakita niya sa lahat ng mga tao, mga kapatid, na hindi lang walang imposible sa Kanya. My Lord have mercy. All of your worries and anxiety and lahat ng iyong pong daladalang bigat, mga kapatid, if you understand this pattern and prayers and situation in Jesus, mga kapatid, after He looked up to heaven, in fact, sa panahon na ito, siya po, mga kapatid, ay sugatan dahil kanya pong matalik na kaibigan at kilala, mga kapatid, ay namatay. Pwede pa siya muna magdrama-drama or mag-uwi-uwihan, mga kapatid. Pero mas inuna niyang tumawag sa ating Panginoon at manalangin at sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Kahit pa wala pa siyang nakikita, kahit imposible sa mata ng tao, pero after niya sinabi ito at pasalamatan ng ating Panginoon, meron siyang karapatan na sabihin, ikaw kamatayan, umalis ka. Ikaw karamdaman, umalis ka. Ikaw problema, umalis ka. Ikaw pighati, umalis ka. Ikaw satanas, lumayas ka. Ikaw anumang kahirapan, lumayas ka. Ikaw anxiety, umalis ka. Kaya nga tayo lang nahihirapan. Bakit? Bukod sa hindi na nga tayo nagpapasalamat, hindi ka pa nananalangin, hindi ka pa tumatawag sa Kanya. Kaya kailangan mo lang gawin ay sambitin ang pangalan ni Jesus. Dahil sa Kanyang pangalan, lahat ng tao at lahat ng nilalang ay luluhod at siya lang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng milagro, wala nang iba pa. And even the dead man came out, mga kapatid. Woo. That's the power of prayer and petition. You see? May mga bagay na dapat nating pasalamatan in advance sa ating Panginoon, mga kapatid. Being grateful does not mean that everything is necessarily good. It just means that you can accept it as a gift. Hindi naman sa lahat ng panahon okay ang kalagayan mo. Meron talagang, pero does not mean hindi ka na magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. Everybody say, praise the Lord. Next thing, thankfulness for Christian brothers and sisters. Lingunin mo yung katabi mo, mga kapatid. Sabihin mo, salamat sa iyo. Acts 28 verse 15, ang sabi ng Bible, sa Acts 28 verse 15, the brothers and sisters there had heard that we were coming, and they traveled as far as the Forum of Appius and the 3 taverns to meet us. At the sight of these people, sabi ng Bible, ang mga tao, pinasalamatan nila ang ating Panginoon and was encouraged. Everybody say, praise the Lord. The Apostle Paul had been arrested
for standing strong for his faith in Jesus. He was being taken to Rome for trial under Caesar. As he and his captors neared Rome, some fellow Christians meet him on the road. How did Paul react? Alam niyo ano reaction ni Paul, mga kapatid? He thanked God and was encouraged. Alam mo, ang mga taong mapasalamatin, gagawa at hahanap ng paraan yan para magpasalamat. Pero yung mga taong reklamador, mananatili at gagawa din yan ng paraan magreklamo, mga kapatid. You know what, Paul? Nung inarrest na siya, ikukulong na siya. Ano alam nyo, nakita ng tao response ni Paul? Nagpasalamat siya sa ating Panginoon. Kaya mo pa bang pasalamatan ang Panginoon sa panahon na ikukulong ka na? Kaya mo pa bang sabihin na thank you Lord na sa loob ka na ng kulungan, mga kapatid? Yan yung sabi ng Bible. That God will give you peace that will transcends all understanding. Na hindi kayang inuwain, intindihin, bakit ka tumatawa? May problema ka na nga eh. Sister Wing, ba't ka pa nagsisimba? May problema ka na nga eh. Unahin mo muna yung problema mo. Bakit ka ganito mga anak mo, ganito, ganyan eh. Ba't ka pa rin tumatawa? Ba't nagawa mo pa rin magpasalamat? Ba't nagawa mo pa rin mag-praise the Lord? Ba't nagawa mo pa rin nanalangin? And that is the peace of God that in the midst of the storm, even though your eyes can see that the waves, lahat ng malalaking alon, lahat ng malalakas na hangin, walang kasagutan, parang nakikita mo, imposible, mga kapatid. But every time that you are praying and kneeling down, mga kapatid, hallelujah, you have the strong conviction in your heart, Lord, I know, hallelujah, that you are with me. And not only you are with me, but you are also inside of me. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, if a fellow is not thankful for what he's got, he is not likely to be thankful for what he's going to get. Di ko kasi mabasa yung pangalan na nagsabi, mga kapatid. Si Frank Clark, sabi niya, alam niyo yung mga taong hindi marunong magpasalamat kung anong meron sila, hindi rin yan magpapasalamat sa mga bagay na wala pa sa kanila. Paano mo pasalamatan yung mga bagay na wala sa iyo? Kung anong meron ka nga, hindi ka matutong magpasalamat eh. Hindi ka matutong makontento, mga kapatid eh. Paano mo masasabi na mapasalamatin ka kung yung palang bagay na meron ka, hindi ka na nagpapasalamat? How much more sa mga dakilang bagay na ibibigay sa iyo, hindi ka rin magpapasalamat. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon sa maliit pa lang at sa mga bagay, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Pero kapag hindi rin tayo pagkatiwalaan sa malaking bagay, mga kapatid. Kasi yung mga taong mapasalamatin sa maliit o malaki, masama o mabuti, nagpapasalamat yan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once among the things you only hope for. Alam nyo dati, yung mga bagay na dinidesire mo, na pinagkaloob na sa'yo, nung nasa iyo na, minaliit mo na tuloy ngayon. Hindi mo na pinapasalamatan, mga kapatid. Lahat ng bagay, katandaan mo na meron ka ngayon. Yan yung mga dati mong, sana Panginoon, di ba? Sana ganito Panginoon. Sana ganyan Panginoon. Sana Panginoon, that someday yung aming church, may aircon na. May aircon na, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Pero ngayon, wala, kulang pa rin, mga kapatid. Thankfulness to the Lord for the spiritual gifts and ministries. Sabi ng Corinthians, mga kapatid, 1 Corinthians 14:8, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Now, the Apostle Paul was thankful to the Lord for the spiritual gifts. Everybody say gifts. At hindi lang dahil doon, pati sa ministry niya, mga kapatid, na pinagkaloob sa kanya. In chapter 12, Paul had written of supernatural gifts given by the Holy Spirit, such as things as prophecy, healings, at marami pang iba, mga kapatid. Sinulat ito ni Paul hindi para ipagmayabang, mga kapatid, kundi pinapasalamatan niya ang Panginoon sa kanyang sa kanyang ministry at spiritual gifts, mga kapatid. In other words, Jesus gave us 5 ministry gifts.
apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. In this verse, mga kapatid, hallelujah, si Paul ay nagpasalamat dahil merong mga ginamit na ministry ng ating Panginoon. Meron tayong evangelists, prophets, apostles, teachers. Pero si Paul din ay nagpasalamat sa supernatural ability to speak in tongues. Hallelujah. It is a biblical evidence. Hallelujah. And with baptism with the Holy Spirit. At makukuha lang natin yan pag tayo nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Dahil dyan, pinasalamatan ni Paul lahat na meron siya, hindi lang, mga kapatid ko, dahil siya po, mga kapatid, ginagamit lang, kundi pati ang kanya pong mga kasamahan sa ministry, mga kapatid. Have you tried, mga kapatid, to give thanks and appreciate to your leaders? Nagpasalamat ba kayo na meron tayong LM, mga kapatid, President? Try to imagine kung wala dito, mga kapatid ko, mga leaders, anong mangyayari sa atin? Same lang din sila sa inyo. May mga pamilya, may bayarin, may iniisip. Lahat sila, ganun din, mga kapatid. Kung kailangan mo ng encouragement, sila din kailangan nila ng encouragement. Kung ikaw nanghihina, sila din nanghihina. Pero alam nyo ba, sa simpleng salita na thank you, ang laking lakas na idadagdag yan sa kanila. Kaso, di na nga tayo nagpasalamat sa kanila, sinichismis pa natin, mga kapatid. Hindi na nga tayo part ng solusyon, hindi na nga tayo nakatulong, sinisira pa natin, mga kapatid. Nung nag-backslide ng leaders, quit na ako, ayoko na mag-lead. O tignan mo, di ba, wala siyang pananampalataya? Ganun agad yung thinking natin, mga kapatid. Tignan yung ugali natin, Krisyano, mga kapatid. Parang ang gusto natin, instead na ayusin, buuhin, gusto pa natin wasakin. Tapos pag nawasak na, mga kapatid, pag ikaw masaya, ibig sabihin lang nun, hindi, demonyo lang kasi masisaya matutuwa pagka ganun, mga kapatid. Kaya kung ikaw masaya pagka ganun, ang tawag sa'yo, ano? Huwag nyo na ituloy, mga kapatid. Di ba, pagka mayroong mga, mga relationship, mga kapatid, gustong-gusto natin pag-usapan, pagka, nawasak, bakit kaya? Ano kayang cause? Di ba, mga kapatid? But I'm not talking about outside, but here in the church, I tell you, mga kapatid, we must learn to be thankful. And we must learn to appreciate. We must learn to say thank you to everyone. Lalo na sa inyong mga leaders, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi nyo alam, ilang beses na yan, gustong sumuko at umiwas na, mga kapatid. Pero dahil sila ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, walang choice. Kailangan nilang bumangon. Kayo, okay lang sa inyo. Pwede kayo magpabibi muna sa social media. I'm so tired. Sabihin nyo sa leader, paalam kay leader, ayoko muna magsimba, I'm feeling spiritually down. Siyempre, wala namang magagawa ang leader. Pero pag ang leader magpaalam, parang nakakahiya ba diri ko, no? Leader ka pa naman, tapos ganyan-ganyan ka, pahina-hina ka. Parang may umiiko sa inyo mga kapatid. Pag ikaw magkasakit, nag-alangan pa ang leader magsabi na, ipag-pray nyo ako mga member. Kasi may mga member din na, ba naman siya, dapat hindi ka nagkakasakit, may pananampalataya ka. Ang tingin nyo kasi sa leader nyo mga kapatid, superhero Hindi nagkakasakit, bawal magtampo, bawal magalit, bawal magganito, kasi nga sila ang leader. Amen? Alam nyo ba mga kapatid ko, even Jesus Christ nagalit din? Even Jesus Christ nagtatampo din, mga kapatid, pero hindi yung tampo na kagaya ng tampo ng tao na malala, mga kapatid. Amen? In fact, siya nga mismo ang nagsabi that my house shall be called the house of prayer. Tinaob niya yung lamesa, mga kapatid. It's because of his angry, hindi dahil doon sa mga tao, kundi doon sa kasalanan na ginawa ng tao, mga kapatid. God loves the sinner, but He hates sin, mga kapatid. Remember, when Jesus took our sins, mga kapatid, to the cross of Calvary, that is a form that is called agape love, mga kapatid. Hallelujah. In spite sa kastigasan at walang hiyaan natin, nagawa pa rin tayong piliing umibigin ng ating Panginoon. I hope sana tayo ganun din, mga kapatid. Amen? Bago tayo isipin na sirain ang bawat isa, isipin mo rin na isang katawan lang tayo kay Kristo. Isipin mo rin na madadamay ka, kapatid.
Ang kahinaan mo ay kahinaan ng nating lahat. Ang pagbagsak mo ay hindi lang pagbagsak mo, pagbagsak nating lahat. Kaya dapat lang na magtulungan tayong bawat isa, mga kapatid. Hindi tayo magsiraan. We must learn to be thankful and encourage and appreciate everybody. Thank you na natili kang kumanta kahit maraming beses kang nasintonado. Salamat, tumugtog ka pa rin kahit ganyan ang kalagayan mo. Salamat, Brother Jem, tumugtog ka pa rin kahit may kapansanan ka. Salamat, Brother Gerald, kahit stress sa trabaho, tumutugtog ka pa rin. Salamat sa lahat na nagtuturo na kahit walang bayad, walang sahod, mga leaders, walang sweldong malaki. Salamat at nagpatuloy pa rin kayo. Salamat sa mga kapatiran na kahit may karamdaman na, may mga pangangailangan, pero inuna mo pa rin ang ating Panginoon. That's what the Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God. Hallelujah. Pag matutunan lang natin magpasalamat sa ating Panginoon at lumapit pa rin sa Kanya instead na magtampo at mag-question at magkaroon ng doubt sa Kanya, dapat the more na ikaw nahihirapan at may problema, the more na dapat tayo lumapit sa Kanya at ipakita natin ang ugali natin. Lord, hindi ko man naiintindihan, pero lahat ng aking mga pag-aalala at mga suliranin, alam ko ikaw ang magbibigay ng tugon because you are the solution, God. Kaya nga tayo bibigyan ng kapayapaan ng Diyos dahil ikaw nagpuri at nagpasalamat sa Kanya. Pero yung mga tao na matigas ang ulo, mga kapatid, amen? Yung mga taong hindi marunong magpasalamat, hindi marunong lumapit sa ating Panginoon, wala talagang kapayapaan na makukuha natin, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, bibigyan ka lang ng kapayapaan ng ating Panginoon if you learn to pray and with thanksgiving sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Now, before I close, mga kapatid, in Ephesians 5:20, always giving thanks to God, the Father, for everything. Everybody say, everything. In the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, in Jesus' name. The blessings and goodness of God na binigay sa atin ng ating dakilang Panginoon. Ito ay pinagsama ni Paul, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Paul, in everything give thanks, for this is the will of Christ Jesus concerning us. That's why we will try, mga kapatid, minsan din na araw-araw, mag-meditate tayo sa kabutihan ng ating Panginoon at pasalamatan natin siya. And lastly, mga kapatid, before I read the last part, the soul that gives thanks can find comfort in everything. The soul that complains can find comfort in nothing. Ang sabi ni Hannah Whitall Smith, mga kapatid, ang kaluluwa na marunong magpasalamat, makakasumpong talaga ng comfort. Pero yung mga kaluluwa at mga tao na hindi marunong magpasalamat, walang matatanggap, mga kapatid. Di ba? Ang sarap kaya bigyan ulit yung mga tao marunong magpasalamat, mga kapatid. Pero yung mga tao na nga binigyan mo, tapos nagreklamo pa, ay wala na, hindi na ito makaulit. Di ba ganun ginagawa natin? Hindi na ito makasunod. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa diba, it's not happiness that brings us gratitude. It's gratitude that brings us happiness. Kaya nga, lahat ng taong mapasalamatin, gagawa ng paraan yan para magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya makikita mo, bakit kaya yung mga Kristiyano palangiti pa rin? Nakagawa pa rin nilang tumawa kahit may problema. Alam niyo bakit? Dahil yan sa ating Panginoon. That is the peace of God that will transcend, that will pass it all understanding, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Last thing is this word. I don't know how many letters din. Bilangin niyo, mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? 15 letters ba? Let's read it. 1, 2, 3, go. It's a simple and short, mga kapatid. But that is very powerful. Hallelujah. Alam nyo, napaka-simple lang yan at napakaliit. Pero yan po'y makapangyarihan, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Now, in my conclusion, why I showed this, mga kapatid,
Have you tried imagine na kayo nasa langit na mga kapatid? Na-try nyo ba yun minsan? Na-try nyo ba mag-isip na nasa langit na kayo? Or ito na lang, bigyan ko kayo ng situations. Kapag ikaw napalangit, nasa langit ka na. Yan, Sister Sam. Nung natapos yung ano mo, lahat-lahat ng pagod mo, anong nasabi mo? Hindi lang siya normal na thank you Lord, right? You know what I mean, mga kapatid? How much more for that great coming King of our Savior, Jesus Christ? Kung ikaw na sa langit na, ano ang una mong gagawin, mga kapatid? Nung nalaman mo na na-rapture ka, at nakita mo na, wow, nasa langit ako. Malaman mo pa lang na nasa langit ka, na-rapture ka, mga kapatid. Baka hindi normal na thank you, Jesus lang ang gagawin mo, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit pinractice ni Jesus? Every time He prayed, He already thanked God for everything. Does not mean na meron na siyang hinahawakan. Pwede kasi body Rico na hindi niya makuha yun eh. Pwede kasing si Lazarus, hindi mabuhay yun ulit eh. But if you try to look Paul, difference of Paul, si Paul nagpasalamat, mga kapatid. Si Paul ba ay natalo? Nasa kulungan siya, mga kapatid. Pero bakit si Paul nagpasalamat pa rin? At nagawa niyang isulat, ang sabi niya, in everything or always giving thanks to God, the Father for everything. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Ibig sabihin ba noon, mahina ang pananampalataya ni Paul kasi nakulong siya? Hindi. Tandaan natin, hindi lagi ang kalagayan mo ang sisisihin mo. Kahit may karamdaman ka, may problema ka, hindi yan hadlang para magpasalamat ka sa ating Panginoon. And hear this, hindi rin yung kalagayan mo ang magpipigil sa milagro ng ating Panginoon. At mas lalong hindi rin yung kahirapan na meron ka ngayon ang magpipigil sa planong kaligtasan ng Panginoon sa iyo. Matuto ka lang lumapit at magpakumbaba sa Kanya. Hallelujah. Yung ikaw, pag every time na ikaw may pumunta sa prayer, mga kapatid, matuto tayong magpakumbaba sa ating Panginoon at manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Doon pa lang, tinuturuan ka na ng Diyos, mga kapatid. Ini-exercise at pinapractice mo na. Wala ka pa lang sa langit. Dito pa lang sa mundo, pinararanas na sa iyo ng Diyos, mga kapatid, kung ano meron sa langit. I don't know kung nag-gets nyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Dahil posible na nandito ka pa lang sa mundo, pero naranasan mo na ang bagay na meron doon sa langit, mga kapatid. Walang iba, kundi ang ating dakilang Panginoon. Wala namang ibang goal kung bakit tayo na nanatili nandito sa iglesia, lumalaban sa pananampalataya para sa huling araw. Makita natin at makapiling natin ang ating Panginoon. We will have intimate and close fellowship with God at kasamahan ng ibang believers, mga kapatid. Hindi dahil langit at walang kamatayan, kundi si Kristo talaga ang pinaka-ultimate goal at destination natin. Wala nang iba pa, mga kapatid. When the day will come, mga kapatid, that day will come when you see Jesus face to face. I tell you, hindi ka lang magpasalamat, kundi iiyak at iyakapin mo ating Panginoon. Have you tried to imagine, mga kapatid, that day when you saw Jesus face to face? Hindi lang word na thank you ang sasabihin mo, mga kapatid. Kaya lahat ngayon, I encourage everyone, every believers, starting today, every time we prayed, Lord, I thank you for answering my prayer. I thank you, God, that you heard my prayer. Why? Because Jesus is faithful to His promise. Every time natatawag ka sa Kanya, ang sabi ng ating Panginoon, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Ang sabi ng Panginoon, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not.
Hindi mo pa nakikita, Nanay Sita, but one of these days, Lord, I claim and I pray, God, magsisimba at maliligtas ang mga anak ko, Panginoon. Lord, one of these days, Panginoon, hindi ko pa nakikita, Panginoon, na gumagaling ang karamdaman ko. But one of these days, God, I thank you for answering my prayer, Lord. And I know that you heard my cry. Kaya huwag kang mapagod manalangin. Huwag kang mapagod na lumapit at mapakumbaba sa ating Panginoon. Patuloy lang lumapit at patuloy lang mag-pray. Dahil hindi mo alam, yung panalangin mo ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan at katiyakan sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. That's why today, the altar is open. If you want to pray and call on Jesus and cry, God bless you, sir and ma'am. Tayo'y lumapit sa ating dakilang Panginoon at manalangin dahil tayo po ay iniibig, tunay na iniibig ng ating Panginoon. Kung pagod ka na at kung ikaw ay bigat-bigat na sa iyong mga pasan, at kung ikaw wala nang naunawaan, higit sa lahat kung ikaw ay stress na at down na, kapatid, ang susi dyan ay paglapit mo lang kay Kristo at pagpakumbaba at pagtawag sa Kanya at pasalamatan mo siya sa mga bagay na mga gagawin pa at papakita niya sa iyo.